So guys, ito na ang ating sangkap, ang ating bawang, sibuyas, ang ating mga cheese, ang ating gata, at ang ating hipon na sariwang-sariwa. Salamat sa nagbigay. And now guys, tayo ay magpapainit na ng ating kawali. And guys, habang nakasala ang ating kawali guys, habang pinapainit natin yan, tuturuan ko kayo ng technique. Hindi ko alam kung technique ito, no? Pero kasi yung nanay ko ay ganitong magluto ng ginataan. So, ito ang ating gata. Kasi hipon lang lulutuin natin kaya isang piga lang ng gata. Hindi natin kailangan ng masabaw. So, yung aking mother Lily ay gumagamit siya ng kakang gata sa pag-iisa. Yung parang nilalatik niya muna guys, bago tayo mag-isa ng bawang. So, nagbibigay siya ng kakaibang sarap sa ginataan. At, konti lang. Tapos, kapag niluluto niya niya guys, yung parang nilalatikin mo siya, pero huwag mo tigilan ng halo para hindi makulit siya. So, nalagyan na natin siya ng oil. Diba? So, tayo lang natin siyang medyo mag-brown bago tayo gigisa ng ating mga gulay. So, yung lulutuin natin guys, ginataan hipon ha. Ito yung ginataan na hipon na version namin sa bahay. So, yan, malapit na siya guys. Yan, nag-start na siyang mag-brown. So, pwede na tayong mag-isa ng bawang. So, ito na ang ating bawang guys. Start na natin siyang isutse. Kung order, isutse. Isa lang natin siya guys, hanggang medyo mga golden brown siya. Magari ka bang guys, kung naamoy yung aroma nito guys, naku, nandito lang kayo. Super bango niya. Continuous lang tayo guys, hanggang mas medyo brown daw ng ating garlic. So, i-mix na natin ang ating onion. Isa lang din natin siya guys, hanggang mag-translucent ang ating sibuyas ha. Super translucent. Hanggang malusaw na lang siya. So, tayo lang natin siya guys, isa lang. Bang-bang niya na parang ito, sarap na dito guys. Isa-isa lang natin. Yan, pag medyo ganyan na itsura niya guys, kita nyo ba? I-ano natin. Yan. Pag ganyan na itsura guys, yan, pwede na yan. Maglagay na tayo ng konting chili. Hindi muna natin ilalagay lahat kasi yung mga kasama ko sa tayo hindi masyadong mahilig sa manghang. Kaya yung iba sa dulo na natin ilalagay. So, gusto ko na itong para medyo mag-aroma-aroma siya. Sarap. So, after nyan guys, isunod na natin ang ating main ingredient, ang ating hipon. Lugasan ko na yan ha. Ilagay ko lang ulit sarap kasi kanina kaya magiging ganda naman. So, sabi lang natin guys ha. So, gaya nga nang sabi ko sa inyo guys, kung hindi kayo gumagamit ng MSG, pwede yung escape. Kaya lang kasi kami, naglalagay talaga kami ito. Pero yung konti lang naman, hindi naman yung super dami. Tamang pampalasa lang. Tapos, instead na salt ang lalagay ko, maglalagay muna ako ng aking favorite ingredient na patis. Konti lang. So, mga siguro guys, mga 1 teaspoon lang muna siguro yun. Sabisin lang natin siya. Pag medyo ng orange na siya guys, pwede na natin ilagay ang ating kakang gata. Isang pigalong ng gata guys kasi diba hindi masarap pag na-overcook. So, at saka yung nakahanap natin texture ay yung medyo tuyo na siya. Yung parang buttered shrimp siya pero gata naman tayo. So, ito na, ilagay na natin siya. Ito isang yog lang to guys. Nabibili na to dito sa amin, libre ko gano'n. So, ilagay na natin siya. Ano ito? Gusto nyo tumalon. So, ilagay na natin ito guys. Tapos, mamaya, pag tumutulo na siya, titikman natin kung sakto na ang alat or dagdagan natin ang asin. Diba? Mukha na siyang masarap guys. So, nagawin lang natin guys. At this moment, dahil mabilis maluto ang ating ibon, pwede natin isama ang ating natigirang cheese. Look at that. So pretty. Nice color. Charm ng art. So, yun na nga. Huwag tayo masyadong magpag-ibon. Tinanggalan ko siya ng mga minto guys, pero may naiwan pa rin pala. Hindi ko napansin. Okay na yan. Gawin na yan. So, isa-isa lang guys. Tatapat ko siya para makuluan lahat ng dito. Bago natin takpan guys, ito natin. Medyo matabang pa siya para sa akin. Pwede pa tayo mag-add ng konting asin. So, maglalagay tayo ng konting asin. Sobrang dami. Konti lang. Tapos, lagyan natin ng konting patis pa kasi mas trip yung lasa ng patis kasi sa akin. Tapos, i-mix-mix natin. Super, ano yan na guys. Sakto lang guys, hindi kasi kami masyadong masabaw kapag gata. Gusto namin yung tuyong-tuyo mo siya. Parang may oil-oil pa din guys. Diba? Ang pretty na ng color niya guys. So, tikman natin siya ulit kung sakto na yung alat. Tikman natin yung alat guys. Medyo matabang pa rin siya pero okay na siya kasi pwede na tayong mag-add ng patis habang kumakain. So, yun guys. Kasi mamaya magduduro tayo ng siling labuyo sa patis. Guys, super sarap. Kita nyo ba guys? Lapit ko diba? Fresh na fresh yan guys. Salamat talaga sa nagbigay. Takpan na natin siya. At hayaan natin siya kumulo kahit na mga 1 to 2 minutes lang. Tapos carry na yan siya.
Guys, naglalatik-latik na siya. Very yummy na talaga. Diba? Ang hipon guys, pag mga seafoods, kadalasan talaga nag-water siya kapag naluluto na. So, tingnan yung ganda ng kulay guys. So, kulay orange. My God. Nakakatakam na siya. So, after 1 minute na higit, ay pwede na siya guys. Kasi baka ma-overcook. Sarap. Matabang pa nga siya eh. Pero okay na. So, ipi-plating natin siya guys.